Ang Santo Tomas ay isa sa 31 munisipalidad at nabibilang sa isa sa mga pinakamatatandang bayan sa lalawigan ng Batangas. Ito ay matatagpuan sa Hilagang Silangan at nasasakupan ng ikatlong distrito ng lalawigan. Nakalatag ang bayan ng Santo Tomas na may kabuuang 10,032 ektarya sa paanan ng makasaysayan at kaakit-akit na bundok makiling. Ito ay may layong 60 kilometro timog ng Maynila. Ang makasaysayang bayang ito ay napapaligiran ng Ilog ng San Juan sa Kanluran, Ilog ng Siyam-Siyam sa bulubundukin ng Makiling sa Hilaga, Ilog Alas-As mula sa Hilagang Silangan at muli ang Ilog San Juan sa Timog Silangan. Ang mga bayan na nakapalibot dito ay ang siyudad ng Calamba sa Hilaga, Bae at Alamino sa Silangan, siyudad ng Tanawan at bayan ng Malvar sa Kanluran at siyudad ng Lipa sa Timog. Ang Santo Tomas sa pamamagitan ng Maharlika Highway ay nagsisilbing lagusan tungo sa katimugang bahagi ng Luzon katulad ng Batangas, Quezon at Bicol Region. Katulad ng ibang munisipalidad at lungsod, ang Santo Tomas ay nagsimula bilang isang bayang nagsasaka. Kaya't hanggang ngayon na kahit kitang-kita na ang malaking kaunlaran at modernisasyon sa bayan, malaki pa din ang bahagi ng agrikultural at agraryo sa kinabubuhay ng mga Tomasino. Mula sa natutulog na bayan, nagsimula ang pag-unlad ng Santo Tomas sa huling sigwa ng dekada 90 sa pangunguna ng mga namumuno sa lokal na pamahalaan. Dahil sa kanilang serbisyo at dedikasyon na paunlarin ang bayan, ang Santo Tomas ay naging first-class municipality noong 1997 sa pamumuno ng dating gobernador Arman Carpio Sanchez na noon ay municipal mayor at sadya namang mabilis at maganda ang hatid na pag-unlad sa bayan. Noong mga taong 1998 hanggang 1999 ay ramdam na ang malaking pagbabago ng bayan. Madaming mga namumuhunan at negosyante ang tumatangkilik sa bayan ng Santo Tomas dahil sa nakikita nilang potensyal at pag-unlad nito. At simula noon ay nagusubungan na ang mga establishmento sa bayan ng Santo Tomas at dahil na din sa lokasyon at malawak na lupain, malaki ang potensyal ng bayang ito para sa mga pagbabagong industrial, komersyal at turismo. Sa kasalukuyan, ang Santo Tomas ay larawan ng isang maunlad na bayan. Ang patuloy na kaunlaran nito ay dahil sa pangunguna ng ina ng bayan, si Mayor Edna P. Sanchez, kasama ang iba pang mga lokal na opisyal. Patunay dito ang dalawang industrial parks, ang First Philippine Industrial Park at ang Light Industry and Science Park, at ang mahigit na 2,600 na negosyo na nagbibigay hanap buhay at nagpapasigla sa lokal na ekonomiya mula sa mga pabrika, sentrong pangkomersyo, mga institusyong nagbibigay serbisyo at iba't iba pang mga establishmento kabilang ng mga naglalakihang institusyong pinansyal na indikasyon na walang tigil na palitan ng salapi mula sa iba't ibang sektor. Noong taong 2012 hanggang 2013, ang average income ng Santo Tomas ay 105,475,443 pesos and 89 cents at ito ay tumaas pa noong taong 2014 hanggang 2015 sa 137,312,000 pesos. Ang Santo Tomas ay kilala din bilang kaaya-ayang komunidad upang maging tahanan hindi lamang ng mga Tomasino, pati na rin ng mga pamilyang galing sa ibang lugar. Patunay dito ang 59 na pabahay mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamatataas na kalidad. Noong taong 2007, mayroong 113,105 na populasyon ang Santo Tomas. Noong 2010 ay 124,740 at noong 2015 ay 179,844. Ang 29 na pribado at 54 na pampublikong paaralan ay siyang humuhubog sa mga kabataang Tomasino. 37 ang pre-elementary,
35 ang elementary at 11 ang high school. Meron ding isang state university, ang Polytechnic University of the Philippines. Ang mga institusyong ito ay nagsisilbing gabay ng kalinangan ng kabataang Tomasino, kung kaya't mataas ang literacy rate ng bayan sa 97.79%. Hindi rin magpapahuli ang Santo Tomas sa larangan ng turismo. Dinarayon dito ang world-famous na Santo Tomas Bulalo, ang sipit trail na matatagpuan sa peak tree ng Mount Makiling, at ang Manabo Peak sa Barangay Santa Cruz. Tuwing ika-7 ng Marso ay dinarayo ang Mahaguyog Festival, kung saan ito rin ang pista ng patron ng bayan na si Santo Tomas de Aquino. Sa bayan ding ito isinilang si General Miguel Malvar, na kilala bilang kahuli-huliang general na Pilipino na sumuko sa mga Amerikano. Marami ding mga pumupunta sa Malvar Museum kung saan makikita ang iba't ibang mga memorabilia tungkol kay General Miguel Malvar. At kung religious tourism naman ang pag-uusapan, maraming deboto at turista dumarayo sa National Shrine of Padre Pio na matatagpuan sa Barangay San Pedro. Sa mga panahong nasa sa atin na ang kaunlaran ng ating bayan at patuloy ng pagsulong ng pamumuhay ng mga Tomasino, kaakibat nito ang hamon sa ating lahat sa pagharap sa isang mas maliwanag na bukas sa ating hangarin sa panibagong pagkakakilanlan ng ating mahal na bayan ng Santo Tomas bilang isang ganap na lungsod. Sa bayan ng Santo Tomas, marami ng establishment na nagtayo dito. Marami investors na pumupunta dito. Nandiyan ang ating industrial park, ang ating FPIP, ang ating LISP na talagang malaking tulong para sa ating bayan. Marami ng investors na nagpag-usap sa atin na talagang gusto nilang magtayo dito sa bayan ng Santo Tomas. Upang maging syudad, ang isang munisipyo, may tatlong criteria na dapat ma-meet. Yan ay yung income, population at land area. Dapat ang income niya, annual income is at least 100 million. Ang kanyang population dapat is 100,000. Presently, according to the latest survey, ang ating population is 170,000. At ang tatlong requirement ay ang land area. So ngayon ay more than 10,000 hectares tayo. So na-meet na rin natin yan. Kaya wala akong makikitang balakid pa upang maging ganap na syudad ang ating bayan. Maraming benepisyo ang dala ng pagiging city. Ang isa ay yung ating internal revenue allotment.
na magdodoble ito at malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Maraming mga nangangailangan ng tulong na po pwede nating ibigay sa kanila. Ang isa pa ho ay magiging solo na natin ang income ng bayan ng Santo Tomas, na kagaya ngayon na talagang ka-share natin ang probinsya, pero ngayon solo na at mas maraming maitutulong sa ating bayan. Hinggil naman po sa mga agam-agam sa pagiging syudad ng isang munisipyo, ay nandyan po yung sinasabing tataas daw ang buwis. Hindi naman po totoo yan. Dahil tayo po yung naging syudad, ang tawag po sa Sangguniang Pambayan ay Sangguniang Panlusot. Kami na po magtatakda ng buwis para po sa ating mga kababayan. Isigurado po namin na magkakameron po tayo ng moratorium na sa loob po ng 5 years, walang anong klase pagtaas ng mga buwis. Para sigurado po na ito pong ating mga kababayan ay ma-enjoy yung kasiyahan ng pagiging syudad. At the same time, maasenso ang ating bayan dahil dumadami po ang ating pondo, lahat po ng proyekto na maganda ay amin pong ipapadaloy sa ating pong mga kababayan. Kaya nga, mga kababayan dito sa bayan ng Santo Tomas, pagsama-samahan natin ang pagsalubong sa isang mas masaganang bukas para sa ating lahat na punong-puno ng pag-asa. Say yes to cityhood. Say yes para sa ating City of Hope. Say yes para sa City of Santo Tomas. Magandang bukas, Santo Tomas.